Matagal na ako nag-networking. Professional engineer po ako before, prior to joining. And karamihan ng kwento sa networking is that nag-part-time muna bago nag-full-time. Tama ba? So tonight, kung meron dito mga nag-work, meron dito may mga business, may mga estudyante, it doesn't mean you have to leave what you're doing. You just have to add kung ano yung makikita nyo ngayon. Kasi mas maganda sa buhay kung nadadagdagan ka ng kaalaman. Tama? Kasi kung dagdag na kaalaman sa iyan, you can translate it to dagdag na income. Yun nga lang, maraming tao, pag nadagdagan ng knowledge nila, hindi rin nagkakaroon ng dagdag na income kasi hindi rin nila ginagawa. So, yung opportunity na ipapakita namin sa inyo has transformed a lot of people's lives. For the last 7 years na operating ang AIM Global, mahigit 6 or mahigit 700 millionaires na po ang na-produce nito over the last 6 years. When I say, when I say a millionaire, ito po yung mga taong katulad nyo, naging first-timer, ginawa po yung concept ng negosyo, nakaipon ng accumulated income na 1 million. Yung iba sa kanila, umabot ng 6 na buwan, bago kumita ng 1 million. Hindi naman ibig sabihin yung 1 million na yun, kinita ng one time. Pag sinabing nag-earn ka ng 1 million, accumulated to over a period of time. So some of them, 6 na buwan, yung iba, 1 taon. Kaya lang nakakatuwa, kasi dun sa 700 na sinasabi ko, iba't ibang tao to. Iba't iba ang background. Yun ang nakakatuwa. And alam nyo, tagal ko na nagtutok. In fact, yesterday, I just came from Bohol. Alam nyo, tuwan-tuwa ako sa Bohol because meron kaming kasama doon, sikat na sikat, sa buong Pilipinas na bilang member ng AIM Global. Sikat na sikat siya sa buong AIM Global family. Because itong distributor namin sa Bohol, joined the business about 4 years ago. Ang pangalan niya, Leo Kaduyak. Si Leo, ang background, bago mag-join, nung nag-seminar, tricycle driver na grade 5 or grade 6 ang tinapos. Grade 6 ang tinapos, tricycle driver, tubong Tagbilaran, Bohol. Right now, after 4 years, sikat na sikat sa buong AIM Global ito. Why? Because he is driving a Mitsubishi color white Pajero because of the business. Oh. Nakakatuwa. Galing ako doon, ang hinihintay niyang second car niya kasi luma na daw yung Pajero niya eh. Alam niyo, ang bibili niya ngayong December, color white na Fortuner. Unfortunately, sa Tagbilaran, walang available na color white. Ang available, color black. So pagdating ko sa venue, nung speaker, yung magtutok na ako, nakita ko si Leo. O sabi ko, Leo, nasa na yung Fortuner mo? Kumamot ng ulo. Sir, wala po kasing color white dito. 2 months po ang pila. Gusto ko sana, sir, kulay black na lang. Sumingit yung asawa, katabi. Sir, si Leo, gusto kulay black. Ayoko, sir, ng black. Gusto ko white talaga. Sabi ko kay Leo, maghintay na lang kami. Color white, 2 months. Sabi ni Leo, ayoko talaga, sir. Kahit gustong-gusto ko nang bumili talaga. Alam mo, sabi ko sa kanila, laki ng problema nyo. Iba nga, kutsi kayo. Color ang problema nyo, sabi ko sa kanila. Tama ba? Ibang tao problema, kutsi kayo, sabi ko, color. Can you imagine? Ganun pala yun. Kasi pag may pambili ka, pag may pera ka, sa buhay pwede kang mamili. Alam mo, bakit sila namimili? May pera eh. Pag wala kang pera, wala ka choice. Di ka pwedeng pumili. Kung ano yung nandyan, yun na yun. Tama ba ako? Alam mo, sabihin niya, dahil galing po ako sa hirap. O, pumunta naman tayo ng Mindanao. May kasama kami. Ang pangalan si Junagaraw. Junagaraw, taga Davao. Isa sa mga 700 millionaires namin. Ano background? Embalsamador. Bago mag-join sa networking. Ngayon po, 3 ang sasakyan, bago bahay sa Davao. Ang pangatlong sasakyan, alam nyo kung ano? Hindi basta-basta ang sasakyan. Una niyang binili, Mitsubishi Sports, no? Mitsubishi, ang tawag dito, ano ba yung sasakyan ko? Montero. Kalimutan ko na, sa dami. Sa dami na sasakyan. Ganun yun, pag may pera ka, limot mo na kotse mo. Ang dami. Montero, bumili ng Hyundai Tucson. Pangatlong binili, H2 na Hammer. Embalsamador. O, ilan ang embalsamuhin nun bago makabili ng Hammer kung hindi nag-networking? Hindi, pero biro, tama ba? Kung hindi nag-networking yun, ilan ang embalsamuhin niya bago bumili ng kotse? Isa siya sa 700. Marami pa, ang dami. Although marami rin professionals, doctors, nurses, lawyers. Sa loob ng 700, naging milyonaryong yan. Ang gusto lamang namin iparating, may sistema na, you can probably get your dreams in this business. Simple lang naman
ang belief sa ganito. Kung may pangarap tayo, isa lang ang dahilan ba't hindi natin kukuha pangarap natin, especially yung mga dreams sa material. May pangarap ba sila? Yes. Bakit hindi nakukuha yung pangarap? Kasi walang pambili ng pangarap. Ganun lang kasimple yun. Huwag na nating paikot-ikutin. Tama? Kaya kung hindi mo pa na-drive yung kotse mo, hindi mo pa nitiran yung dream house mo, hindi mo pa, wala ka pa nung enough savings that will satisfy you, it just means wala kang pambili. So, ang simple lang, para makuha yung pangarap, gumawa ng paraan para may pang-bili. Ang dali lang hong intindihin. Tama ba? So, tonight, bigyan namin kayo ng opportunity na ginawa ng mga mahigit 700 na milyonaryo na ginawa yung sistema ng networking. Yung ipapakita namin sa inyo, sistema lang naman po eh. Sistema na far different from what you are doing. Kaya lang, marami sa atin, kung ano yung nakagawian kasi nating sistema, yun na yun eh. Normally, a lot of people, ayaw nang mag-deviate kung ano yung nakagisnan. Kung ano yung nakagisnan natin, yun na yung gusto natin gawin for the rest of our lives. Tama ba? Kaya pagka ang nakagisnan mo, magtrabaho, yun na lang ang gusto mong gawin for the rest of your life. Pag may pumasok na ibang opportunity, ayaw mong intindihin. Kasi, may iba ka nang naiisip na dati mo nang komportableng ginagawa. That's why a lot of people, sa 16 years kong pagsaseminar, hindi naman dahil pangit yung networking, kaya ayaw mag-join ng mga tao eh. Alam mo, most of the time, uncomfortable ang maraming tao, kaya ayaw mag-join. Kasi ang komportable sa kanila, yung 8 to 5 na trabaho. Pag nag-join sa ganito, hindi komportable. Kaya ayaw subukan. Sometimes people, pag subok pa lang, takot na. Pagyaman pa kaya. Tama? Yung iba, susubok pa lang, ayaw na, pero gusto nyo maman. Gusto mo yumaman? Oo naman. Subukan mo to. Yoko. Do you think yayaman ka sa kakatitig lang? Of course not. So, tonight, marami pong mga ordinaryong tao na nagbago ang buhay sa negosyong to. You may never believe what I will say, kasi may kanya-kanya tayong mga belief system. Tama ba? And we can never push our belief down your throat. Hindi namin kayo pwedeng pilitin sa ipapaliwanag namin. Ang trabaho ko, ipakita lang pag nagustuhan nyo, pagtulungan natin. Pag hindi, magkakaibigan pa rin kayo nung nagdala sa inyo dito. Pero paano yun kung ang pagpunta mo pala ngayong gabi dito, yan na pala ang magiging susi para makuha mo mga pangarap mo. Kasi hindi mo naman malalaman. Kasi lagi ko nga sinasabi, ako din nag-work before, pero ilan ba sa atin dito yung araw-araw nagre-reklamo sa ginagawa natin? Pero magugulat ka, araw-araw pumapasok ka pa din. Reklamo sa sweldo, sa boss, sa traffic, sa kumpanya mo, pero magugulat ka, pasok ka pa rin ng pasok. Pero reklamo, pasok pa rin. Kasi walang choice. What if tonight, ito na yung choice? Hindi mo nga lang malalaman, especially if you're close-minded. Kasi sometimes pag may mga new ideas na pumapasok sa isang society, it undergoes 3 basic phases. Una, nire-ridicule, ino-oppose, and then bago ina-accept. Tama ba? Ridicule, opposition, and then acceptance. Ako din, niridicule ko to nung araw. Hindi ako naniwala. Hinintay ko munang yumaman yung nagdala sa akin bago ako naniwala. Kasi may nagdala sa'yo dito, tama ba? Eh lalo na pag yung nagdala sa'yo, nagsisimula pa lang, wala din kita. Kaya pag tinanong mo yung nagdala sa'yo, kumikita ka na ba? Ano sasabihin? Di pa, pero sabi nun, kikita daw eh. Sabi nung speaker. Tama, mali? Kaya wala pa pre, ganun din yung nagdala sa akin. Nahanapan ako ng prueba, wala may pakita. Kaya sabi ko, ikaw na lang. Para pag nag-fail ka, ikaw lang, hindi ako kasama. Ganun naman yun, tama ba? Parang ano lang yan eh, parang tubig ba? Pagka nagkayaan kayo magkakalaro na mag-swimming sa irigasyon o kung asan man, pagka magsuswimming na, ano sabi mo sa kalaro mo, ikaw muna. Tama ba? Para pagka, alam mo na, malalim o kung ano man, malunod man siya lang, hindi ka kasama. Pag mapahamak siya lang, tama ba? Human instinct yun eh, na, syempre, ayaw nating mapahamak. We would often, put other people's life na makita mo na mangyayari sa kanya bago ka maniwala. To see is to believe ang karamihang Pilipino. Yun yung set of beliefs na kailangan natin minsang baguhin. Lalo na yan, ano pa yung mga belief na ibang tao. Pag ang tao, pinaliwanagan mo ng malaking kita. What if sabihin ko niya sa inyo dito sa AIM Global, ang 100,000 piso na kita dito buwan-buwan ay normal lang. Paano ka maniniwala?
Eh, ang normal na kitaan sa labas, 8,000. 10,000. Yan yung normal tama? O 12,000. Pag nagko-call center ka ngayon, 15,000 to 20,000 pa nga Pero pagka 100,000 na pag-uusapan, hindi na halos totoo yan. Bakit? Ang sanay tayo, 8,000 hanggang 12,000. Kaya maraming Pilipino, paliwanagan mo nito, yan, totoo yan. 8,000, 10,000, totoo yan. 100,000, hindi totoo yan. Racket. Drug lord yan. Tama ba? Why? Kasi may kasabihan Bakit nyo kailangan, syempre, you cannot compare apples with oranges. Hindi mo pwedeng compare ang apple sa orange. Why? Ito sweldo. Ito profit. Magkaparehas ba yun? Ito ang tawag dito, wages. A day's pay for a day's work. Itong 100,000 ang tawag, profit. O magkaiba talaga yan. Hindi mo pwedeng pagbaliktarin. Pag wage earner ka, talagang whether you like it or not, hanggang dyan lang ang kitaan. Pero pag profit-oriented ka, mas malaki dito ang pwede mong kitain. Tama ba? So ano papalitan mo? Yung orientation mo. Para lang namang pagpiprint sa computer yan May orientation, di ba? Landscape o kaya portrait. Tama ba? Pagka landscape ang orientation, pinrint mo sa portrait, sakto ba? Hindi. Ganito rin dito. Pag ang orientation mo, landscape, portrait, tapos ang tinitignan mo, hindi magka-match talaga. May hilo ka. Walang kinaiba yan sa appliances. Pag ang appliances, pang 110 volts lang, sinaksak mo sa 220, ano mangyari? Sabog. Ganun din ang tao. Kaya pag nagpapaliwanag kami ito, 100,000, lalo na mamaya, may kumikita dito kalahating milyon buwan-buwan. Paano ka maniwala? Kaya papalitan mo orientation mo. Pag hindi mo pinalitan, sasabog utak mo. Totoo yan, di ba? Ito, pinipilit mo yung intindihin to na ang orientation mo ganito. Tapos ka. Paglabas mo, sabog utak mo, di totoo yun, di totoo. Di totoo. Ginaganya mo pa yung ulo mo, di totoo. Mamaya, pagbaba nyo dyan, makikita nyo yung mga distributor namin, nakaparada mga auto. Makikita mo mga distributor namin dito, top of the line ng mga kotse. Meron dyan nakakamaro. Magkano Camaro? 3 milyon. Yung sakyan ni Bumblebee sa Transformer. May makikita kayo dyan mamaya, kulay orange na Hammer. 8 milyon. Nagkalat dyan ang Expedition. Nagkalat dyan yung Jeep na Cherokee, top of the line, 4 million. Nagkalat dyan ang Expedition, Fortuner, Pajero, etc. Everest, kung ano-ano. Ano mga may-ari? Mga distributor namin na ordinaryong tao lang, na pag nasalubong mo dito, matatapakan mo na lang ang paa, mga milyonaryo pala. Kasi napaka-ordinaryong tao. Napakasisimple ng mga suot, hindi mo akalaing multi-millionaires. Why? Ordinaryo buhay dati. Naging extraordinary dahil sa network marketing. Yun yung sinasabi namin. If you are using right now, ang panahon kasi ngayon, modern times, tama? Ang panahon ngayon, ang tawag ngayon is information age. The more information you have, the better for you. Kung sa panahon ngayon, ang ginagamit mo is an obsolete formula, I'm sorry to tell you, na paghuhulihan ka na sa development na nangyayari. You know why? More and more people are becoming self-made millionaires because of network marketing. Pupusta ako dyan, pag may kaklase ka, sabay kayo, nagtrabaho ka, siya nag-networking, 1 year from now, yung kaklase mo, mayaman na. Totoo yan. Alam ko yan. Ganyan nangyari sa akin Kaklase ko nag-networking. Ako nag-trabaho. After 7 months, itong kaklase ko, binalikan ako, may kotse na. Ako, magwa 1.5 years na sa trabaho ko, ni 4 na gulong, hindi pa ako nakakabili. Parang may mali. I graduated on top of my class. Yung nagdala sa akin dito na nagkakotse, nangungopya lang. Nangungopya lang, hinihiram lagi assignment ko. Bago magpasokan nung college kami. Ngayon may kotse na. So something is wrong. So I tried what is network marketing. Maraming tao sa una pa lang may fear na kasi. So para sa akin, tanggalin niyo po itong fear na ito. Huwag niyo sabihin linya-linya to. Hindi po linya to. Lahat ng umasenso ditong 700, di namin linya to. Itong Leo, ang linya nito, tricycle Malay niya ba sa ganito? Yung Jun Agaraw, ang linya nun, bangkay Humarap. Totoo naman, tama ba? Ang linya nun humarap sa bangkay.
Malay sa ganito nun. Ako engineering. Kuryente, linya ko. Major ko electrical eh. Malay ko dito. May kuryente ba sa C24/7? Hindi ko linya to. Kaya nga challenge ko yung nagsasabi na ang fear nila, hindi ko kasi linya yan eh. Ito po challenge ko sa inyo. Kung yung ginagawa mo ngayon, linya mo, hindi ka umaasenso, subukan mo yung hindi mo linya, baka doon ka umasenso. Tama? Jurgen, di ako magaling. Alam mo, lahat ng tao maraming reasons. Maraming dahilan. Sa buhay, dalawa lang yan. It's either reasons or result. So, kung mananatili ka maraming reason kung bakit ganun yung buhay mo, unfortunately, kung hindi ka result-oriented, sayang yung panahon because lilipas at lilipas ang buhay natin sa mundo and we're not getting any younger anymore. The better for you, habang bata ka, meron ka ng opportunity. Sabi sa akin ng mentor ko before, Jurgen, while you're young, make a lot of money so that when you grow old, you will never become poor. Because the person who will take care of you when you are old is the young person you are right now. Tama ba? Ang mag-aalaga sa'yo pagdating ng araw matanda ka, yung ikaw ngayon. So paano mo piniprepare yung future mo? Kasi yung future darating whether you like it or not. Except if we will die in a few seconds. But the future, ladies and gentlemen, will come whether we like it or not. The thing is, kung ano yung buhay mo ngayon is a residual outcome of whatever thoughts, feelings, at actions, whatever decisions you made in your past, yun yung resulta mo ngayon eh. Whether you like it or not. So that's why kung miserable ka ngayon, wala kang pera, direct result yun na nakaraan mo. Direct result yun nung ginawa mo dati. Kung ano ka ngayon, direct result yan ng ginawa mo dati. At kung ano yung mangyayari sa'yo, direct result yun ng gagawin mo ngayon. That's why it's very critical. That's why may pag-asa nga ang buhay kasi kung ano ka ngayon, pwede mong baguhin. Pero kung ano ka ngayon, di mo na mababago. Result na yun eh, ng nakaraan mo. So, kaya nga, napakagandang harapin ang future kasi alam mo, pwede pang magbago ang buhay mo. And sisimulan natin yan sa Alliance in Motion Global. Kaya, tagalin nyo muna to. Ayahan nyo muna akong explain ko to. 30 minutes lang ako mag-explain. Very fast. Pagka gusto nyo siyang pag-aralan, balikan nyo na lang kami. Ang networking has been existing since 1960s. To those people na merong misinterpretation sa networking o meron kayong hearsay about this, kalimutan nyo muna for the meantime because maririnig nyo sa akin 16 years of experience in this business. So ito, napakasimple. This is business. Pag nag-join ka, may opportunity ka para magkaroon ng negosyo. Kasi ang alam ng maraming tao, iisa lang ang source of income. Ano lang? Ang alam ng maraming tao pagdating sa income, isa lang. Ano? Karamihan sa atin, ano? Wages. Pero ang hindi alam ng maraming tao, ito 10% lang to eh, ng income eh. Pero may iba pang sources of income. Ano yun? May tinatawag na profit. May tinatawag na interest income. May tinatawag na dividendo. May tinatawag na commission. Ang daming sources of income. Ang alam lang na maraming tao, yung wages. Pero they are not concerned with profit, interest, dividends, commission, and marami pang iba. Ngayon, ang mahirap, karamihan ng mga hindi yumayaman, ang orientation, hanggang dito lamang. But believe me, ang karamihang mayayaman na tao, hindi dito nagdidepend. Nagdidepend dito sa sinasabi ko. Profit, interest, dividend, or commission. Kaya kung ang orientation mo dito, mahirapan ka umasenso. Kasi may mga tao, ang sikreto ng mayayaman, hindi linear income. Ang sikreto ng mayayaman, multiple sources of income. Kaya ituturo namin sa AIM Global, hindi magbenta. Ang ituturo namin dito, paano kaya yaman para makuha mo yung pangarap mo. Yung pagbebenta, instrument lang yung pagbebenta eh. Instrument lang ho yung pagbebenta. No? Parang ano lang yan eh, parang water jug. Yung water, yun yung pagyaman, yung jug, yun yung instrument para ma-hold up mo yung water. So yung pagbebenta, yung direct selling, yung networking dito, yung pagre-recruit, yung pag-aalok-alok ng product, those are just instruments. Pero ang bottom line dito, ang context ng ituturo namin, yung pagyaman. Because dito, hindi namin kayo tuturo ang kumita ng sweldo. Marami na pong naghirap sa sweldo eh. Tama ba? Di pa nga dumadating sweldo, may may-ari na eh.
Pag withdraw mo ng ATM, ganun lang, what? Dadaan lang sa'yo. Tama ba? At dito ako nagugulat sa sweldo. Laging kulang. Kahit ma-increase, kulang pa din. Tama ba? It's about time we get oriented sa other sources of income. Unfortunately, to many people, pinagtsatsagaan na lang to. Ang ibibigay naming source ng income sa inyo dito, simple lang, either profit or commission. Kasi mas malaki ang mas malaki kinikita ng mga commission-oriented, for your information. Mas yumayaman ng mga commission-oriented kaysa sa mga wage-oriented or sa mga wage earner. Mas malaking kinikita ng mga commission, profit, dividend, interest. So, tonight, yun yung opportunity ipapakita namin. Na dito, simple lang, pag nag-join ka, pwede ka magbenta. O may commission ka pag nagbenta ka. The more you sell, the more commission you get. Ang retail profit dito sa amin, 25% eh. Pag paisa-isa ka nagbebenta ng product, may 25% retail profit ka. But then again, ito yung direct selling part ng business. Pwede kayong magbenta kasi maganda naman yung mga products. Unfortunately, dito sa benta-benta, ang isang disadvantage nito, pag may benta, may kita. Pero pag walang benta, walang kita. Kung sa tindahan pa, pag nagsara ka, wala nang papasok na benta. Clear? So, and in business, kahit na profit-oriented ka, pag hindi mo natutunan yung tinatawag na leverage, hindi rin lalaki yung negosyo mo. May tinatawag na leverage, which means you must have the ability to multiply your time. You must have the ability to multiply yourself through others. Kaya nga sa negosyo, ang mga malalaki, yung maraming mga branches na negosyo. Tama ba? Kaya kung makikita nyo sa banking industry, sino yung mga malalaki sa banking industry? Nagkalat, BDO, BPI, Metrobank, etc. Ang dami nalang branches eh. Sa restaurant business, sa fast food chains, sino yung mga sikat? Jollibee, McDonald's, Mang Inasal, Chowking. Ang dami nilang branches eh. Kasi ang sikreto ngayon, para lumaki negosyo mo, mag-expand ka. So kung magne-negosyo ka sa AIM Global, na ang gagawin mo lamang magbenta, hindi mo rin nakuha yung concept of expansion. Dito, kung gusto nyong ma-maximize ang kitaan, mag-expand ka. Sa papanong paraan? Pag nag-join ka, expand ka. Paano? Diyan lumalabas yung pagre-recruit. Kaya sa networking, may recruiting. Yung iba sasabihin, ay, yoko dyan, recruit. Teka muna, ang inaayawan mo, yung pinaka-mabigat na sikreto sa pagyaman. The law of leverage. Yung law of leverage, ang ibig sabihin nun, magparami ka. Magparami ka. Again, it's just a matter of consciousness and orientation. Ang consciousness kasi natin, go to work, from 8 to 5, go home, sleep, regain your strength, 8 in the morning, go to work, sleep when you go home, etc. Yun lang orientation natin eh. Dito, iibihin mo na. Kailangan pala dumami ako. Kasi pag hindi ako dumami, hindi ako yayaman. So, paparami ka. Paano ako magpaparami? Hindi nga lang sa tindahan. Sa tao. Eh, yun ang meron tayo eh. Wala ka man pera, pero marami kang kaibigan, mayaman ka na rin. So, dali mo dito yung mga sangkaterba mong kaibigan. A-attend lang sila ng seminar. Hindi ikaw magpapaliwanag kami. Tagadala ka lang. Clear? Bawal ka magpaliwanag. Bawal. Kasi yung iba sa sobrang excited, siya nagpapaliwanag. Sama ka dito, yayaman tayo, grabe to. Tapos pag nagtanong to, paano? Basta bilog-bilog eh. Sabi, bilog-bilog. O tapos, yun daw, bilog-bilog. Nakuha niyo ba? Hindi kayo magpapaliwanag. Pangalawa, bago ka pa lang. So, paano maniniwala sa yung dinadala mo? Yung madadala mo, ano ipapaliwanag natin sa kanya? Lahat ng pinaliwanag namin sa iyo. So, meaning, pinapakita mo, sinishare mo yung opportunity nakita mo sa ibang tao. Niloko mo ba sila? Hindi. You're actually giving them the same opportunity as you are. Ang panloloko, yung ikaw, may nakuha ka, kalahati lang nun ang binigay mo sa kanila. Hindi naman binibigay mo sa kanila yung buong puso, yung buong konsepto nung nakita mo eh. So, pag nag-join siya, dalawa rin negosyo niya. Papakita rin namin sa kanila to, wages, dreams, etc. At siya rin pwedeng magbenta katulad mo, pero siya mismo, pwede rin siyang mag-recruit. Clear? Yung kaibigan mo, may kaibigan din? Yung kaibigan mo, pwede mag-expand?
Oo naman, may kaibigan yan. Kamalas naman yan kung ikaw lang kaibigan yan. Kawawa pag ikaw lang. Tanong, dumadami ka hindi? By concept, dumadami yung sarili mo. Kasi ikaw din yan, ikaw din yan, ikaw din yan, ikaw yan, ikaw yan, ikaw yan, ikaw yan, ikaw yan. At dadami pa yan. So, ano nangyayari pag dumadami yan? Ang tawag dyan, leverage. Oh. Leverage ang tawag dyan. O ngayon, pag dumami yan, ano mangyayari? Ikaw to. Lahat ng bumibili, nagbebenta, gumagamit ng product sa loob ng grupong ito. Every time na may bumibili, kumikita ka na ikaw ang nagsimula. Halimbawa, ito, kilala nyo pa to, hindi na. Nagbenta, may kita ka, wala. Ikaw ba mismo nagbenta? Ang dami nila. Paano mangyayari sa kita mo? O di palaki ng palaki ng palaki ng palaki ng palaki. Ang maganda rito, ikaw to. Kahit di ka nagbenta, kumita ka? Kahit wala kang ginagawa, pag malaki na to, kumikita ka? Kahit matulog ka maghapon, kumikita ka? Kahit di ka pumasok sa AIM Global, kumikita ka? Kahit matulog ka, wag ka nang gumising, kumikita ka? By concept, yes. Tama ba? Even if physically you're not working, you can still make money. Ang tawag doon, leverage. Bakit walang yayamang empleyado? Nakadepend ka lang sa sarili mo eh. Pag enough na yung oras mo sa mundong to, hindi ka nakikita. Walang residual income. Pag sinabing residual income, ito yung income ng mga mayayaman. Ibig sabihin na residual income, an income that you make even after the work has been finished. Tapos na yung trabaho, nagpapahinga ka na, kumikita ka pa rin. Walang ganun pag wages ka, kasi sa wages, linear to eh. A day's pay for a day's work. No pay, no work, no pay. Ito iba. Pagdating ng panahon, nagpapahinga ka na, kumikita ka pa. What if itong taong mga to, parami ng parami ng parami? Dadami yan eh. Ang branches namin sa buong Pilipinas, mahigit 100. We are present in Hawaii, Hong Kong, Taiwan, Singapore, Dubai, South Korea, and Nigeria. And counting dahil parami pa ng parami ang bansang nape-penetrate namin. Dadami to hindi? O di pag dumami ng dumami yan, ano mangyayari sa'yo? Payaman ka sa negosyong ito. Kasi lahat yan mag-aakyat sa'yo eh. Walang pinagkaiba yan sa negosyo ng mga malalaking negosyante. Tulad ng Jollibee. Jollibee, McDonald's, etc. Ganong kalaki itong negosyong pinapakita namin sa inyo. Maliwanag ho ba? Now, paano ko mapapabilang sa ganyang negosyo? Paano kayo mapapasama sa distribution namin? Siyempre, kailangan maging distributor ka ng AIM Global para magkaroon ka ng right to distribute our products. To become a distributor, kailangan mag-invest ka ng 7,980 pesos. Ang tawag dyan, Global Package. Ano tong investment na to? Ha? Ano ba yon? Hingi ka? Nakakita lang ng 7,000, hingi ka na? Ha? Yung iba, pag pinaliliwanag ko tong concept ng networking, grabe, ang ganda, yayaman ako dyan, gayaman ako. Pag nakita tong 7,980, ay, ang pangit. Biglang pumapangit. Alam niyo mga tao, pag naglabas na, biglang pumapangit ang konsepto. Alam niyo, merong universal law na tinatawag. Pag sinabing universal law, these are laws that, the grand architect of the universe, which is God, put into place for proper operation of the whole universe. So, merong law of the universe which states that the more you give, the more you will receive. Tama ba yon? Kaya tignan mo, pagka mapagmahal kang tao, ano nakukuha mo? Pagmamahal in return. Pag helpful ka, ano nakukuha mo? People would like to also help you. Pero pag madamot ka, nagdadamot din na maraming tao sa'yo. Totoo yan. Pag selfish ka, selfish din ang mga taong nakapaligid sa'yo. So what you give, the more you receive, the more you give, the more you receive. So kung gusto mong mag-receive ng maraming pera, ano ibibigay mo? Pera din. Kung gusto mong umani ng pera, what you sow is what you reap. Ano ipupuhunan mo? Pera. Para ang tubo mo, pag nagtanim ka ng pera, ano tubo? Pera. Ano anihin mo? Pera. Ang hirap nung laway lang ang puhunan. Walang ganun. Sipin nyo, kung what you sow is what you reap, tapos laway ang puhunan mo, ano tubo mo? Laway din. Kahit timba-timba yung, kadiri pa, kabaho. Tama ba?
Yayaman ka dito eh. Aani ka ng pera. Ano puhunan mo? Pera din. Pero tignan nyo mabuti to. Ano ba naman to kung negosyo? Ano ba naman to kung kapital? Ano ba naman to kung investment? Napakaliit niyan. Tama ba? Sari-sari store nga kulang to eh. Tama? Gusto nyo maging milyonaryo? Ano negosyo? Ano dapat yung itutubo na negosyo mo? Di milyon. Ang problema, para tumubo ng milyon, ano puhunan mo? Di milyon din. Yun ang maganda sa networking. Kasi dito, hindi kailangan milyon ang puhunan mo, pero pwede kang maging milyonaryo. Ha? Oh, ano kapalit ng 7980? Ito kapalit niyan. Una, meron kang 5 boxes ng C24-7. Nakuha niyo yung C24-7? Maganda ba? Yan. Meron kang 5 box na ganun. Ang isa, 1, 2, so may 5 babalik sa'yo, may bumalik na agad sa'yo yung 6,000 sa investment mo. So yung ibang ginagawa, pagka bumili nitong box ng global package, may 5 boxes yan, pwede nyo gamitin yung isa para masubukan nyo. Yung 4, pwede nyo ibenta o paikutin. Huwag nyo ibibenta lahat. Kasi pag binenta mo lahat, wala ka experience sa product. And pangit yon kasi wala kang sincerity para sabihin sa mga kausap mo na subukan. Ang hirap sabihin na, ang ganda nito, subukan mo. Maganda sa dysmenorrhea, UTI, gallbladder, kidney stone, migraine. Ang ganda niya, paganda sa ulcer, sa diabetic, sa constipation. Sabi ng kausap mo, ang ganda niya na. Bakit? Nasubukan mo na ba? Hindi pa, pero sabi ng speaker, ganun na ganun daw kaganda. Tama ba? Oh. Ano pa? Meron kang personal accident insurance. Part ng binayaran mo, insured ka na sa aksidente. Pag namatay, sa aksidente, may 200,000 pesos ka. Well, technically, hindi na ikaw. Yung beneficiary mo na. Pero dito pa lang, bawi ka na. Oh, 200,000. Namuhunan ka, 7,980. Sobra-sobra. Mamamatay ka nga lang. Kaya huwag kayong bumawi, ha? 50,000 naman pagka hindi aksidente ang pagkakamatay. Halimbawa, assault, murder, unprovoked. 10,000 burial assistance, may 10,000 din na medical reimbursement pag nadisgrasya ka na ospital, napilayan, etc. May 10,000 kang pwedeng makuha. Ano pa? Meron kang sales kit. Part ng binayaran mo, may kit ka na pangpaliwanag mo ng AIM Global. Meron kang free medical check-up sa mga ka-tie-up naming clinic, pinakamalapit dun sa Galleria. Biomedics ang pangalan, may physical annual exam ka na free. Alam niyo yung annual physical exam? Libre na yan doon sa binayaran mo. May blood analysis ka, blood chemistry, CBC, etc., fecalysis, urinalysis, pati chest x-ray, and sometimes pati dental screening nyo free. Part ng binayaran nyo, meron kayong web page. Ano tong web page? Yan po yung tinatawag naming Distributor Tracking Center, DTC. Itong bilog-bilog na to, makikita nyo yan sa web page ninyo. Ibibigay namin kung ano yung, may magkakaroon kayo ng web page, kayo po ang mag-a-assign ng user word and password para makita nyo itong genealogy nyo. Tawag dito genealogy. Para makita nyo kung sino yung nag-join sa inyo down the line, kilala nyo man sila o hindi. Real time yan. Kung anong oras sila nag-join, magkano kinita mo sa pag-join nila, dito mo sa web page na to, makikita. Real time. Clear? Kaya dito nyo makikita kung magkano ang pumapasok sa iyong komisyon. Kaya mga distributor namin, babad sa web page. Lagi nakatingin. May pumasok ba? Kasi dito, exciting sa web page, pag bukas mo, wala kang kamalay-malay mo, pumasok sa iyong pera, hindi mo alam kanino galing. Wala kang kamalay-malay, yung recruit mo, may kaibigan pala sa Singapore, nag-join. Makikita mo sa grupo mo, meron kita mo sa website mo, sa webpage mo, meron ka ng grupo sa Singapore. Wala kang kamalay-malay. Kaya mga distributor namin, paggising sa umaga, internet. Titignan yung webpage. Ang himala lang dito yung ganito. Naghihintay ka ng kita sa webpage mo nang wala kang nire-recruit. Baka may pumasok. Matinding himala yun pag nagkaroon, ha? Walang ganon, okay? Tandaan nyo, ang income dito manggagaling pag na-leverage mo na yung sarili mo. Maliwanag mo ba yun? Kaya, the concept here, ladies and gentlemen, is to build the organization, is to build the group. Pagka kasi nakapag-build ka ng group, dun magkakaroon ng kita dyan eh. Dun magkakaroon ng papasok na commission sa'yo. Kaya very exciting. Ano pa? May kasama yung scholarship certificate. Ano to? Sa bawat global package na bibili nyo, may isang scholarship certificate
nakatie up ho kami sa mahigit 200 schools nationwide all over the Philippines. May elementary, high school, tsaka college, puro private. Sa mga eskwelahan na to, basta ka-tie up namin, pag ginamit yung scholarship, may makukuwang certain discount sa basic tuition fees. Minsan, may school na nagbibigay ng 25%, may 50%, pero karamihang eskwelahan, nagbibigay ng 100% tuition fee scholarship. Basta ikaw, dala-dala ng estudyante, yung certificate. Ang nature ng certificate na to, number 1, transferable. Pwede mo, kunwari, kung bumili ng global package, pwede mo ipamigay kahit kanino yung global package, yung scholarship certificate. Yung bata, upon enrollment, depende sa school, tsaka depende sa kurso, may makukuha siyang certain scholarship. The good thing about this, hindi siya applicable ng isang semester lang. Applicable siya kung ilang taon ang course ng bata. Kaya kung 2 years or 4 years ang course niya, for the next 2 to 4 years, scholar siya because of AIM Global's scholarship certificate. Di ba ang ganda? Di ba ang ganda? Oh. Kaya yung iba dito nag-join, hindi dahil gusto yung negosyo. Yung iba nag-join para sa scholarship. Yung iba nag-join dahil doon sa C24/7, dahil may sakit sila. Sige, bili na lang ako niyan. Yung iba nag-join dahil sa insurance. Kasi hindi pa insured. Pero yung iba malala. Kasi pag nag-ikaw dito sa amin, para makuha mo yung komisyon mo, dalawang paraan. May check at saka ATM. Yung cheque, ibibigay namin sa inyo yung komisyon nyo na naka-cheque, nakapangalan sa'yo. Pwede mong encash practically kahit sa ang branches ng Banco de Oro basta may 2 valid IDs ka. Halimbawa, sa webpage mo, nakita mo may komisyon ka. 5,000 pesos. Gusto mong kunin, option mo yan. Merong option dun sa webpage namin. Kung gusto mong kunin, 1,000 lang muna, wala ka. Kunwari, 1,500 muna, o gusto mo ng buo, 5,000. Pangalawa, ang option mo, pwede mong kunin to na naka-cheque. O kaya, pwede mong i-click sa option, ihulog namin ito sa ATM mo. Ang ATM, dalawa. Pwedeng, hindi ibig sabihin dalawa. Ang ibig sabihin, dalawang paraan sa ATM. Una, kung meron ka ng ATM na Banco de Oro, savings account, dyan namin ihuhulog yung 5,000 mo. Clear? Sir, paano pag wala akong Banco de Oro ATM? Papagawa ka sa amin. Kami magbubukas ng account para sa'yo. Pero ang maganda rito, hindi siya regular savings account na kailangan mo pang 5,000 minimum para ma-open ka ng account. No. Magbayad ka lang sa amin ng additional 200, mabubuksan ka na namin ng account sa Banco de Oro. So, dun sa ATM na yun, namin iuhulog ang komisyon mo. So, dahil pwede namin ihulog sa ATM yung komisyon, effectively speaking, daily ang payout ng AIM Global. Daily. Halimbawa, kumita ka ng 5,000 sa network mo ngayon, gusto mo nang kunin bukas, pwede. Kasi uhulog lang namin sa ATM mo eh. Again, pag wala kang ATM, pagawa ka sa amin. Kaya yung iba nag-join dito, alam nyo kung para saan yung iba. Di ba sabi ko, C24/7, yung iba sa insurance, yung iba sa scholarship, yung iba malala. Nag-join dahil sa ATM. Kasi sa tanang buhay niya, wala pa siyang ATM. Pero syempre, ang bottom line, ang pinakamagandang magiging dahilan nyo kung bakit nyo bibilin tong 7,980 is the opportunity to earn kasi may sarili ka ng negosyo. Yung negosyo mo, ang branches, pwede kang mag-expand sa 100 branches na meron ng AIM Global. May kaibigan kayo sa Pangasinan, tawagan mo. Pare, may negosyo ko dyan. Punta ka sa ganitong address. Attend ka. May branch kami sa Pangasinan. Eh. Meron kami sa Mindanao. Bro, nandyan yung aming speaker this coming Saturday sa Jensen. Punta ka sa Sun City, 2nd floor. Magtutok dyan yung training specialist namin. Pag nagustuhan mo, i-text mo ako. So wala ka doon sa Jensen pero may kaibigan ka, umattend sa branch natin doon. Ladies and gentlemen, effectively speaking, sa pag-join mo ng 7,980, effectively, meron kang 100 offices sa buong Pilipinas. Oh, tanong, saan kayo magkaroon ng ganyang negosyo na muna kayo ng 7,000? 100 na office nyo agad. Tapos pwede mong angkinin. Pwede mo sabihin sa prospect mo, may office ako dyan. Yan, tapang, ha? Iyabang, no?
Tapag tinanong ng prospect mo, anong office mo? Basta puntahan mo na lang. Hindi natatapos dyan. Pwede ka pang mas maging mayabang. Bakit? Global ka pa dahil sa 7980 na yan. Tama? May branch ka sa Singapore. Sipin mo, dahil sa 7980 may opisina ka sa Singapore. Tama? Meron pa sa Hong Kong, Hawaii, Taiwan, Dubai, South Korea, Nigeria. Next year, ang bubuksan namin, Middle East, Qatar, Kuwait. Oh, ano pa yung sinabi ni Doc next year? We'll be opening up in Ghana sa 7980. Saan ka makakita ng negosyong yan? Subukan nyo magnegosyo sa Singapore, 7980. Malamang eroplano mo, sa Paranaque pa lang, pabagsak na. So I hope nakita nyo na napakaliit lang ng 7980 kumpara sa real business na pwede nyong i-put up. Kasi sa panahon ngayon, if you want to put up a business, mahina yung 7980. Kaya nga ho dito, kahit tricycle driver, nagjo-join. Bakit? Kasi kahit tricycle driver ka, wala kang pera na 7980. Pwede mong ipangutang to? Oh yes, kasi ang liit lang eh. Pero kung tricycle driver ka, ang negosyo mo milyon, mapapautang mo, hindi. Hindi, wala magpapautang sa 1 milyon. Nakuha niyo ibig ko sabihin. Kaya nga meron dito nag-join sa AIM Global. Oh, si Leo, di ba? Tricycle driver. May na-recruit down the line. Ang pangalan, si Wilfredo Laway. Si Wilfredo, grade 6. Tuyo vendor. Oh, may pera to, wala. May pambili to ng global package, wala. Wala. Tuyo vendor, saan naman kukuha ang pambili yan? Pero kahit wala kang pera, dahil nga ang lihit lang ng puhunan, pwede mong ipangutang. May magpapautang sa'yo nito naman siguro, ang liit lang eh. Pero kung ikaw tricycle driver, tuyo vendor ka, embalsamador ka, ang puhunan, let's say, sa negosyo na gusto mo, 100,000, ganun kadaling ipangutang o hindi? Hindi. Kaya ito, kahit wala kang pera, pwede mong gawa ng paraan dahil ang liit lang niya. Ang mahirap gawa ng paraan, yung 100,000 na puhunan, ang hirap lang gawa ng paraan nun. Kunwari, minimum wage earner ka. Ang ipuputa po negosyo, ang puhunan, 100,000, mahirapan ka na. Pero kung minimum wage earner ka, ang ipuputa po negosyo, 7,980 lang, kayang-kaya. Tama. Kasi pag gusto, maraming. Pag ayaw, maraming dahilan. Ito na yung kitaan. Pag nagawa mo na itong 7,980, dalawa na pwede mong gawin. Pwede ka na magbenta, pwede ka na mag-recruit. Ang pagre-recruit, dadali nyo lang dito sa seminar. Tuwing alas 3 ng hapon, unang session. Second session, tuwing alas 7 ng gabi. Monday po ito to Saturday. Sundays, wala kaming seminar. Rest day natin yan. So, ibig sabihin, pag full-time ka, wala kang ginagawa, you can come as early as 3 p.m. here and bring your prospects. Pagka naman nagtatrabaho ka o may schooling ka, you can come here after office works. Ako, nung nagtatrabaho ko sa Pinok before, ganyan ang ginagawa ko. Takbo ko dito, paglabas ko na alas 5, dala-dala ko na yung mga office mates ko, sinasama ko sila sa seminar room. Ganun kasimple. Araw-araw ko ginagawa. Pag nagre-recruit ka na, ito na ang sources of income mo. Number 1, meron kami tinatawag na binary. Ang kailangan lang tandaan sa concept ng binary, pag nag-join ka, you will just have to develop 2 sales forces. 2 grupo lang ang gagawin mo. Isa sa kaliwa, isa sa kanan. Left and right. So dahil 2 grupo lang ang palalakihin at gagawin mo, effectively speaking, ilan ang re-recruitin mo? 2 lang. Isa dito sa left, isa sa right. Yan na ang pararamihin natin. Paano natin pararamihin? Number 1, yung iba mo pang marirecruit, bukod sa 2 to, pwede mong idugtong pa ilalim para dumami sila. Basta may 2 ka na, stop ka nang mag-recruit for your personal. Ilalagay mo na sila sa ilalim. So, lagyan natin ng pangalan. Sa kaliwa, si A, sa kanan, si B. Now, tanong, si A and B, pag-attend ng seminar, may possibility ba na mag-pay in? Pag sinabing pay in, bumili nito. May possibility ba si A and B mag-pay in? Yes. Mag-pay in yan pag nag-pay in ka. Pag di ka nag-pay in, di pay in yan. Mamaya sinasabi mo, mag-pay in ka na, eh. Sabi niya, ikaw nag-pay in na? Di pa, ikaw muna. Ha? Ano ba? Oh. Pag nag-pay in sa A and B, ang unang source ng income mo, yung tinatawag naming Direct Referral Bonus, DRB. Ano yung DRB?
Pag bumili si A ng global package, ang unang aakyat na pera sa'yo, na komisyon, is about 500 pesos. Si B, bumili rin, magkano ulit ang kinita mo? 500. So, dalawang 500, magkano po yan? 1,000. Lahat ng marirecruit mo, na ikaw ang direct na magre-recruit, basta kahit na idugtong mo sila pa ilalim, sa'yo yung 500 nun. Clear? Pero hindi ka yayaman sa kaka-500 dito. Yayaman ka doon sa tinatawag naming match sales bonus. Etong match sales bonus, according to our marketing plan, every time na nagmamatch yung sales between your left side and your right side, you get a certain bonus. Magkano? Halimbawa, si A nag-join, si B nag-join. Sa left side mo, merong isa. Sa right side mo, merong isa. Tanong, match o hindi? Match yan. Every time na nagmamatch, para masabi namin nag-match, one way to say na meron siyang match, may nag-join dito, may nag-join doon, it's a match, under our marketing program, may bonus ka na 1,500 pesos. So, 500, 1,500, magkano total kinita mo? 2,500. Maliwanag ba? Ang dali lang intindihin, no? Itutuloy ko pa para makita nyo yung concept. Say, pag nag-recruit, ilan din ang re-recruitin niya? Dalawa rin. Lagyan natin ang pangalan, si C and si D. Si B, nag-recruit din. Dalawa, si E, tsaka si F. Tanong, unahin natin si A. Pag nag-pay in si C and D, kumita ba si A? Yes. Total na kinita ni A, combined. Magkano kinita ni A? 2,500 din. Bakit 2,500 din? 500, 1,500, may 2,500 siya. Yung nangyari ba sa'yo, nangyari sa kanya? Yes. Niloko ba natin siya? Si B ganun din. Nag-join si E, nag-join si F. Kumita ba si B? Yes. Total na kinita ni B, magkano? 2,500 din. Pero kung ikaw ang gagawin kong reference, yung income mo, ang kukumputin natin, may kinita ka, wala? Meron. Una, may direct referral ka, wala? Wala. Kasi, yung direct referral ang nag-recruit kay C and D, si A. Kaya napunta kay A, yung 500. Ganun din kay B. Wala kang direct referral kay C, D, E, and F. Pero, may match ka o wala? Yan ang meron ka. Bakit? May dalawang bago rito, sa left side mo. May dalawang bago dun sa right. Kada isa magkano? 1,500. So, 1,500 plus 1,500, magkano kinita mo? 3,000 pesos ang kinita mo. Maganda ba yung 3,000? Oo naman. Bakit? 4 na dahilan. Bakit maganda yung 3,000? Una, kilala mo pa ba to? Pangalawa, ikaw ba nag-recruit? Pangatlo, ikaw ba nangumbinse? Pang-apat, may ginawa ka? Kaya siya maganda kasi wala kang ginawa, kumita ka. Yun ang gusto ng Pinoy walang ginagawa, kumikita. Ang tawag doon, leverage. Clear? Dudugtungan ko pa. Si C nag-recruit, dalawa. Si D nag-recruit, dalawa din. Si E nag-recruit, pero isa lang naniwala sa kanya. Si F nag-recruit, pero isa rin lang naniwala. Again, kung ikaw ang gagawin kong reference, between your left side and right side, may match ka, wala? Meron. Ilan? Dalawa. Bakit dalawa? May dalawa rito sa right. Sa kanan, ilan? 4. So, ilan lang ang may match? Dalawa lang. So, 1,500 plus 1,500, may 3,000 pesos ka ulit. Georgian, ano mangyari dun sa dalawa na walang kamatch? May term kami dyan. Waiting ang tawag dyan. Anong wini-wait niya? Di ka match. Kaya siya waiting. Hanggang kailan maghihintay? Forever. Totoo yan. Bakit forever? Kasi kahit magkaroon ng match, yan, 10 years from now, pang! 1,500 yan, 10 years from now, babayaran ka pa rin ng In Global. Ha? So, ilan na lang walang kamatch? Isa. O, di another 10 years, pang, 1,500. Huwag nyo naman paabuti ng ganong katagal. Alam nyo, ang waiting dito, na sinasabi ko, 2 tao, tama? Waiting, magkano yung 2 tao na yun? 3,000. Tama ba? Naintindihan nyo ba ako? Doon sa drawing ko kanina, may waiting na 2 na walang kamatch. Ang tawag dun sa 2 na yun, waiting, ang amount dun, kung magkakaroon ng kamatch, magkano po yun? 3,000. Yan ang waiting mo, 3,000. Sa nagsisimulang distributor. Alam mo yung bang distributor namin na 2 to 3 years na rito? Alam nyo magkano waiting nila? 5 million pesos.
Yun ang waiting na tao. Paparesa na lang. 5 million ang waiting. Yung mga distributors namin na 5 years and above na rito, magkano waiting? 10 million pesos. Can you imagine, paano ka makakatulog gabi-gabi? 10 million, 10 million. Waiting ang tawag doon. Kasi hindi nyo, alam nyo, sa tagal ko rito, hindi nyo mapipigilan to. Bakit? Kung itutuloy natin tong explanation ko, ano na mapapansin nyo sa mga tao habang tinutuloy ko to? Dumadami. Tama? Pag dumadami yung tao, ano nangyayari sa 1.5? Kaya habang tumatagal, yung 1.5 mo, parami ng parami, 1.5 ng 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 1.5. Walang katapos ang 1.5. Kaya kung babalikan ko yung explanation ko kanina, remember Leo Kaduyak? Si Leo, na tricycle driver from Tagbilaran, driving ng Mitsubishi Pajero, and right now, nangangati na bumili ng Fortuner na kulay puti. Alam nyo magkano average income niya per month? 250,000 pesos a month. Diyan naglalaro ang income niya. 250 to 400. Ang tanong, saan galing yung 250,000? Sa kanya ba mag-isa yun? Hindi. Galing saan? Sa dami ng 1.5. Hindi mo kikitain mag-isa yung 250. Pero pag maraming tao, sa kaka 1.5, pwede kang umabot ng 250. Kanina, sinabi ko, pwede kayong kumita dito ng 100,000 a month. Dahil sa concept na yon na 1.5, 1.5, 1.5, 1.5. Possible to o hindi? Very possible. The question I'd like to pose to everybody, and a challenge for everyone, if you keep working for other people as long as you're a wage earner, kailan ka pakikita ng 100,000 a month sa trabaho mo? Pag ito kinita mo, tanggal ang boss mo. Malaki pa sweldo mo sa kanya eh. Tama ba? Pero dito, recruit ka lang ng recruit, 1.5 ng 1.5. Kaya ang word of the day dito, 1.5. Pag uwi mo mamayang gabi, tinanong ka ng mister mo, ba't kayo ka lang mo eh? Sabi mo, 1.5. Pagpasok mo bukas sa trabaho, kita mo yung katrabaho mo, naglalakad, ganyan mo tignan. Pag tinignan ka, ba't ka ba ganyan makatingin? Sabi mo, 1.5. Ha? O, siyempre, sa una, dahil maliit pa tong network mo, maliit pa yung 1.5, tama? Pero habang tumatagal, ano nangyayari? Palaki ng palaki. In fact, dito po sa amin, meron kaming tinatawag na safety net. Ano yung safety net? Ibig sabihin, dito sa business na to, sa isang araw, to keep the company safe, para hindi kami mag-overpay. Pag sinabing overpay, the tendency of a company na mas malaki na yung payout kesa sa pay-in. And syempre, kahit by concept, pag mas malaki na yung payout kesa sa pay-in, lugi yung kumpanya. Pag nalugi yung kumpanya at hindi kumita, hindi na rin tayo magkikita-kita. So to keep us safe, a distributor in one account has only a maximum of, is allowed to have 16 matches per day only. Hanggang 16 na 1.5 lang ang pwede sa'yo sa isang araw. Ulitin ko 16. Ano yung 16? 16 na 1.5. 16 na ganun. Paano pag lumagpas, may pang 17? Wala ka ng 1.5 dyan. Kung bang 18, may pang 18 pa for the day, wala ka ng 1.5 dyan. Hanggang 16 lang ang babayaran namin sa'yo. Kaya babantayan mo kung nakakailan ka na. Paano mo mababantayan? Remember, may webpage ka? Nakikita mo kung nakakailan ka na. Tama? Kaya pagka may pang 17 pa na gustong maging member, ano sasabihin mo? Bukas ka na lang. Pag sabi niya, bakit bukas? Basta. Pag mapilit, sabi mo, please. Pag sinabi, hindi, gusto ko ngayon, please. Sayang 1.5 ko, papatayin kita. Nakuha niyo ba? Oo. Pero masama pa ba yung 16 matches a day? Hindi na. Bakit? Pag na-maximize niyo yung 16, tapos 1.5 yan kada isa, may maximum ka na gross of 24,000 pesos per day na kitaan sa iyong global. Let me ask you, by concept, possible to hindi? Possible. Why? Dadami to eh. Sayaw at sa gusto mo. Pag dalawa na recruit mo, may dalawa ka lang. Pag yung dalawa, tinuruan nating mag-recruit ng tigda-dalawa, ilan na yan? 4. Yung 4, pag tinuruan nating mag-recruit ng tigda-dalawa, magiging 8. Diba? Ulitin ko lang ha. Ikaw to, nag-recruit ka ng 2. So may 2 ka na. Pag yung 2, tinuruan natin mag-recruit ng tigda-2,
1, 2, 3, 4, may 4 ka na. Pag itong 4 na to, tinuruan natin mag-recruit ng tigda-2, ang susunod na structure niyan, 8. If we follow, magiging 16. Tapos, 32, magiging 64. 128, 256, 512, 1,024, 2,048, 4,096. Aabot nga ng 1,000. Kaya ibig sabihin, dadaanan mo talaga yung 16 matches per day pag dumami to sa ayaw at sa gusto mo. Ganda ba? Alam niyo magkano yung 24,000 a day? Pag hindi mo in-encash sa webpage mo, remember, di ba may option ka? Pwede mong kunin lahat, pwedeng hindi. O pwede mong ipunin sa end of the month mo na kunin, tama ba? Pagka ito, minultiply nyo ng 25 days, minus Sabado and Linggo, this is 500,000 a month na potential earning sa AIM Global. Can you imagine? Now, malamang ang question ng iba sa inyo, may kumikita ba nito sa AIM Global? Marami po. Marami kaming distributors na kumikita nito. In fact, ang top distributor namin, hindi 500,000 ang kinikita. Ang top distributor namin kumikita ng 2 million a month. Na yung iba, mabilis mag-isip. Georgian, sabi mo, maximum na tong 500,000. Max na siya. Bakit may kumikita ng 2 million? Tama po yung logic nyo. Maximum yung 500,000 sa isang account. Sa isang 7980. Ang ginagawa ng iba, hindi lang isang 7980 ang binibili. Madami. Ang tawag namin doon, multiple account. Yung isa, ganito itsura. Pwede kayong bumili ng 3. Pag 3 binili mo, ganito ka, ikaw to. Bago ka mag-recruit sa kabila, ikaw muna ulit. Recruitin mo yung sarili mo. Ngayon, pag nire-recruit mo yung sarili mo at ayaw niya, pa-check up ka. Sama ka, ayoko. Sa kabila, sino? Ikaw din. Ilan ang binili mo? 3. Pero 3 nga yan, pero ilan naman ang kikitain mo? 3 beses din. Nakuha niyo ba? Multiple accounts. Ang maximum na pwede niyong bilhin, 7. Ano yung tsura ng 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 account, lahat nakapangalan sa'yo. Pag nakapag-build ng network to, ito. Tanong, kumikita to? Kumikita to? Ito. Lahat yan ikaw eh. 7 nga nilabas mo, pero times 7 naman ang kikitain mo. So, depende. Depende na yan sa inyo, kaya kayo po mamimili. Pero common sense will tell you, ano mas magandang account? 1 o 3? Ano mas maganda? 3 o 7? Kaya nasa inyo na yon, depende sa availability ng pondo ninyo. Kaya lang, kung ako tatanungin nyo, syempre, bakit mo papatatagalin kung pwede mo namang pabilisin? Bakit ka mag-iisa kung kaya mo naman ng 3? Bakit ka magtatatlo kung kaya mo naman ng 7? Tama ba? Because kung ang pagyaman mo, let's say sa isang account, yayaman ka after 1 year sa isang account, let's say, pag ginawa mong 2 yung account mo, you cut the 1 year into half year. Meaning napapabilis yung accumulation ng wealth pag madami kang inad na account. Do you get the point? So, ganun din dito. Pag-iisipan nyo lang. And yun nga, di ba? May kasabihan ng mga malalakas daw ang loob, pinapaboran. Fortune favors the bold. Hindi bold na ha? Fortune favors the bold. Ano sabi niya? Pinapaboran ng universe yung mga taong malalakas ang loob. Be bold and mighty forces will come to your aid. Kaya lakasan ng loob. The more risk you take, the higher the yield. Una pa lang yan, meron pa kaming tinatawag na Unilevel. Ano tong Unilevel program? Tignan nyo mabuti. Sa A&B, pag nagbebenta, bumibili ng kape, nagbebenta ng glutathione, nagbebenta ng Coledus, may kita ka wala? In other words, itong network na to, same network. Every time na bumibili, gumagamit, nagbebenta, may kita ka wala? May commission kayo doon, ang tawag namin Unilevel. Kaya siya tinawag na Unilevel, depende sa level. Pag si A and B ang nagbebenta, gumagamit, bumibili ng product, ang tawag sa kanila, sila yung first level mo. Siyempre, pag nag-recruit si A and B, ano tawag dito? Second. Ang galing. O pag yung second nag-recruit, ano tawag? Third. Galing po talaga.
Eto, mahirap to. Pag yung third nag-recruit, ang galing, iba talaga. And so forth and so on. Pag yung first level, bumibili, gumagamit ng product, either personal or benta nila, ikaw, meron kang 10% of the product sales value. Ano ibig sabihin ng PSV? Product sales value, yan po yung points na ina-assign namin sa bawat product and doon namin ibibase ang commission ninyo. Halimbawa, ang C24/7, ang product sales value ng C24/7 is 200, ilan? 225. Pag si A nagbenta ng C24/7, ang PSV ng C24/7 ay 225. 10% ng 225, magkano? 2250. So, ibig sabihin kay A, may 20 pesos ka mahigit. Clear? Ang late naman, 20. Teka muna. Pinag-uusapan natin, volume yan. Konti kita, pelo dami. Yun yung concept ng Chinese, di ba? Konti, pelo dami. Ganito rin to. Mula second level hanggang 10th level, hindi ko na ikukwento. Remember, aabot ng 1,000 yan. Meron ka namang 5%. So, maliit nga, pero ang inahabol natin, volume. And when we talk about volume, kahit sinong kausapin yung wholesaler, saan sila kumikita? Sa retail or sa wholesale? Wholesale. Kasi sa wholesale, maliit na tubo, pero big time. Volume. Ganito rin to. Ang nakakagulat dito, 10%, 5%, depende sa level, sa madaling salita. Tanong, kasama yung kita mo dito sa binary o hindi? Hindi pa kasama yan. Habang binabayaran ka namin ng 1.5, 1.5, 1.5 dito, kumikita ka pa ng 10, 10, 5, 5, 5, 5, 5, 5%. Pababa. Hanggang doon sa pinakailalim na 10th level. Maganda ba? Last, number 3. Meron kaming tinatawag na stair step. Ang kailangan lang kung tandaan dito sa stair step, lahat ng products may equivalent points. Yung points gagamitin namin sa promotion ninyo. Saan kayo mapopromote? Sa hagdanan na to. Paano? Kasi lahat ng products na ginagamit nito, ng grupong ito, may points po yun. Minomonitor ng computer namin yun. Pag yung points ng buong grupo mo, umabot ng 10 points, we promote you to silver executive. Dahil na-promote ka, may additional 10% ka pa. Ang maganda sa AIM Global, habang napopromote ka, patas ng patas ang komisyon mo. Unlike other companies, especially sa corporate, minsan may promotion, pero hindi promoted sa sweldo. Tama ba? Pag umabot ng 100 points, ano nangyayari pag lumalaki yung grupo? Di ba lumalaki rin yung points? Pag umabot ng 100 points, we call you gold executive. 20% na ang overriding commission mo. Pinakamataas na posisyon, 1,000 points. Global ambassador. Meron ka ng 30% overriding commission. Yaan ang pinakamataas na posisyon sa amin. Yan ang mga pinakamayayaman dito. Yan yung umaabot ang income nila ng 500,000 a month, pataas. Some of them, 300,000 a month. May incentive pa yan. May profit sharing. At the end of the year, meron kaming bonus pool na kinukuha, doon ibibase ang profit sharing ng mga global ambassador. Maganda sa buong AIM Global, hindi lang natatapos sa kita. May travel din kami. May Asian trip, may Asian cruise, may US trip, may European trip. Depende sa inyo kung ano gagawin nyo. Depende sa inyo kung ano tatrabahuhin mo. The important thing is, dito sa negosyong to, may opportunity ka para makita ang iba't ibang bansa. Nano kapalit? Magne-network ka lang. Oh, yung iba baka sabihin, George, parang ang hirap naman ng 1,000 points. Mahirap yan kung mag-isa ka lang. Pero, landaan nyo, itong mga points na to, lahat yan naka-base sa group sales. So, kanino galing? Sa'yo o sa buong grupo? Pagka ikaw lang mag-isa, nako, tapos papangarapin mo 1,000 points, mahirapan ka. Kahit gano'ng kagaling magbenta ng C24/7 pag mag-isa ka lang, malamang kahit babae ka, may balbas ka na, hindi ka pa global ambassador. So, ang sikreto dito, recruit. Nakuha nyo ba? Maganda rito, pag nakuha nyo itong mga posisyon na to, wala kaming demotion. Halimbawa, naging global ambassador ka, hindi ka nababalik sa GE kahit hindi mo maintain yung benta mo. Pag naging GE ka, hindi ka nababalik sa SE. Pag naging SE ka, hindi ka nababalik dun sa unang level, ang tawag distributor. Pag naging distributor ka, wala ka nang babalikan, yan na pinakamababa. Oh, tingnan mo. Bangin na kasunod.
Pero ang paborito ko dito yung tinatawag na no pass up sa policy na to. Ano yung no pass up? Ibig sabihin, marami kasi dito sa AIM, minsan ang worry, hindi na yung maganda ba yung negosyo, hindi na yun. Because we have nothing to prove. Maganda yung product, maganda yung system, it's really feasible, and a lot of people can really do the business. Sometimes, ang doubt ng maraming tao, hindi na yung business per se. Ang doubt nila yung sarili nila. Parang mahirap, parang hindi ko kaya. Paano yan? Konti lang kaibigan ko, hindi ako madaldal, hindi ko linya yan, wala akong time. Lahat ng dahilan sa mundo, meron sila. Kunwari, ikaw, nag-join ka. Tapos, nung nakita mo itong explanation, baliw na baliw ka. Sabi mo sarili mo, wow, ang ganda niya, yayaman na ako dyan. Sakto, dala mo ATM mo, kaya credit card. May credit card kami sa babae. Sinwipe mo, bili ka ng global package. Pag bili mo global package, yakap-yakap mo pa, yayaman na ako. Nangangarap ka pa, lintik ang pangarap mo, grabe. Kotse, ha? Uso ngayon, kulay black na kotse. Mercedes, wow. Walang tint, kasi may kurtina. Tapos may banda sa likod, alam mo yung mga gano'n. Nangangarap ka na. Pag sakay mo sa bus, sabi ng inspector, ticket nyo po, payaman na ako. Pag uwi mo ng bahay, shower ka lang, kain, tulog, yakap-yakap mo yung globe. Nangangarap ka na talaga. Yayaman na ako. Maya-maya, nung malapit ka na makatulog, bumalik na diwa mo. Ay, magre-recute daw. Dalawa. Naalala mo, dadalawa lang pala talaga kaibigan mo, si A and B. Ang problema, kamamatay lang ni A, kaya si B na lang. Naalala mo bigla, naku, mahihain nga pala ako. Naalala mo bigla, konti lang kaibigan mo, hindi ka madaldal, wala ka masyadong PR, hindi ka sa sales, wala ka... Meaning, lahat ng problema naalala mo. Tapos sinitignan mo yung global package mo, ba't ba ako bumili-bili nito? Para ako nabudol-budol. Nabigla lang ako Ang tanong kung ganun ka, mahihain ka, wala ka masyadong kaibigan, pwede ka pa rin ba? Alam mo, dahil doon sa no pass up policy namin, pwede ka pa rin. Bakit? Under this rule, sa no pass up, kahit isa lang ang ma-recruit mo. Pero ganito naman yan. Minsan o kadalasan ganito nangyayari. Ikaw mahihain. Pwede ka ba ma-recruit ng hindi mahihain? Pwede ka ba maka-recruit na mas magaling sa'yo? Halimbawa, hindi ka madaldal. Yung na-recruit mo, lintik dumaldal. Natutulog na, dumadaldal pa. Ikaw, wala ka masyadong kaibigan. Yung kaibigan mo, grabe, ang daming kaibigan. Ikaw, mahihain, yung nakuha mo, lintik ang kapal na mukha. Kahit sino nire-recruit. Pag sumasakay sa jeep, ang binibilang, 1-5. Mga PNR, alam niyo yung PNR? Usakal na recruiter. Tanong, pwede ka ba makakuha na mas magaling sa'yo? Mas maraming kilala kaysa sa'yo? Mas maraming time? Mas magaling kaysa sa'yo? Pwede ka ba makakuha na mas kapanipaniwala mo ka kaysa sa'yo? Pwede. Tanong, lumaki grupo niya, pwede ba siya maging global ambassador? Alam mo, pag yun nakuha mo, kahit isa lang naging global ambassador, ikaw na kumuha, technically, global ambassador ka rin. Oh. Maganda hindi? Maganda hindi? Maganda, bakit? May tsamba Ikaw makachamba ka, makatisod ka ng ginto. Kaya ang point dito, recruit lang ng recruit, hindi mo masasabi sino gagalaw Minsan may marirecruit kang kaopisina mo, mas baliw pa sa'yo, mas mauuna pang mag-resign kaysa sa'yo. Nakikita mo na dito, ba't nauna ka? Sabihin sa'yo, resign na ako bro. Ha? May ganun ka makukuha tama ba? May mga makukuha kang timing lang, naghahanap talaga sila ng opportunity. Kaya ang goal mo, i-share lang. Pag ayaw, wag. Ang hahanapin mo dito yung gusto Pero sa taong naghahanap, may mahahanap at may mahahanap ka. Hindi pwedeng wala. Ang dami ng ganyan dito. Sa una, marami di maniniwala. Believe me, take it from me. Ako rin Kasi mga tao, sabi ko nga kanina, nagsisimula ako to cease to believe. Sa una, marami di maniniwala. Pero sa una lang. Nung nagsisimula ako sa networking, baliw na baliw ako Kasi yung kaibigan ko, jeepney driver nung college kami, binalikan ako, may kotse na. Nung una, ayoko sa benta-benta. Nung nakita ko kotse niya, sabi ko, June, kahit mani, ibebenta ko, magkakotse lang ako, katulad mo. Baliw na baliw ako. Pag-join ko, sabi ko sa kanya, June, total, best friend kita. Ano yung gagawin ko para umasenso rito? Alam mo, sabi sa akin, 2 lang daw. Sabi ko, ano yung 2 na yun? Una, pag-aralan mong mabuti. Attend ka ng attend hanggang ma-memorize mo. Second, mag-recruit ka. Ang yabang ko pa sabi ko, yun lang? Yun lang. Ang yabang. Hindi ako makatulog pag-uwi. Sabi ko, dali yumaman. Pag-aralan, mag-recruit. Ako, dali. Eto na yung pag-aralan, madali lang Kopya-kopya ka lang. Pare-pareho lang tong bilog-bilog na to
Kahit sinong speaker, ganito rin explanation. So, mamememorize mo. Lintik ka, mahirap yung pagre-recruit pala. Ang daming injinerong Pilipino. Lalo na nung araw, kasi 1996 ako nag-join sa networking, wala naman dating cellphone. Dati, ang mga naka-pager, mga medrep lang at saka mga doktor, di ba? So, pag may ni-recruit ka at hindi darating, hindi mo malalaman. Malalaman mo lang, mga pag 3 oras ka nang nagaganito, wala pa. At least ngayon, kung hindi darating, alam mo. Una, pag tinext mo, bro, nasan ka na? Pag hindi nag-reply, hindi na darating yun. Lalo na pag ang reply, bro, nasan ka na? Nag-reply, who you? Hindi na darating yun. Tama ba? Ang hirap eh. Sa isang buwan ang na-recruit ko, alam nyo ilan? Mahigit 100. Isang buwan. Kasi nire-recruit ko, mga presidente ng frat, nakaklase ko. Kasi pag yung presidente ng frat ni-recruit mo, dami niya member. Tinawagan ko yung kaklase kong president ng fraternity sa amin. Pare, sabi ko, may trabaho na kayo? Sabi sa akin, wala pa. O sige, kita tayo ha. May share ako sa inyo. Alam mo ginawa? Nagkita-kita. Buong member niya, kasama niya. Ang masakit nito, may dalang folder, may dalang biodata. Di nila alam, seminar. Kala nila, trabaho. Attend. 100 na recruit ko. Alam niyo ilan nag-pay in after 1 month? Ilan yung naniwala? Ang dami yun. 3. Tawa kayo, tignan natin sa inyo. 3 lang. Sa 3 na recruit ko, isipin nyo magkano commission ko. Sa 3. 1,253 and 90 centavos. May 90 pa eh. Malaki, maliit. Malaki yan. Malaking kahihiyan ang inabot ko dyan. Minsan sabi ko sa kaibigan ko, yayaman tayo, yayaman. Magkano cheque mo? 1, 2, ay, ikaw na lang. Balik ako sa sponsor ko, sabi ko, Jun, pare, ang hirap. Sabi sa akin, bakit? Tignan mo cheque ko, 1, 2 lang. 1 buwan na ako. Tumawa lang, sabi sa akin, buti ka nga, 1, 2. Ako, 700 lang nung una eh. So, naimasmasan ako, mas malaki pa ako sa kanya eh. Pero balik na naman ako dito, sabi ko, Jun, 100 na nare-recruit ko, 3 pa lang kami, pang-4 ako, sabi ko. Tinapik ako, pare, maganap ka pa. Ngumiti pa, maganap ka pa. Napangiti rin ako eh, sabi ko, wala na ako mahanap, Jun. Nilalayuan na ako ng kaopisina ko, kako. Nung ako'y wala pa sa networking, pagpapasok ako, nakikihalubuliw pa sa akin yung mga kapwa ko engineer. Nung nagne-networking na ako, pagpapasok ako, palayo na sila. Buti ko lumalayo lang, bumubulong pa, yan naman si networking, yan na naman. Para ka may ketong eh. Sabi ko sa kaibigan ko, Jun, wala na, pati nanay ko, pinalalayas na ako sa bahay namin. Sabi ng nanay ko, tigil-tigil lang mo yung networking mo, ha? Gabing-gabi ka na lagi umuwi. Para kang border dito sa bahay, magpapalit ka lang, aalis ka na naman. Tapos check mo, 1, 2. Sabi nung Jun sa akin, pare, okay lang yan, ikaw naman. Hanap ka pa, madami ka pa makukuha, nakangiti pa. Ako down na down siya, nakangiti. Minsan may marirecruit ako. Kala ko interesado na kasi siya lang sa lahat ng recruit ko, yun lang pumapalakpak. Loob-loob ko, Lord, ito na. Kala ko siya na eh. Maya-maya yung speaker, nagbura ng whiteboard. Habang nagbubura, sabi sa akin nung katabi ko, nung pumapalak, pare, saan ba CR? CR eh. Tuntua ako eh, CR eh. 16 years na, hindi pa bumabalik. Pag tinatawagan ko sa bahay, tinataguan na ako. Minsan yung recruit mo, sasabihin, no? Maganda ba bro? Pagkatapos ng seminar, sasabihin ko sa recruit ko, pare, maganda ba? Sabi ng recruit ko, oo. Ano, join ka? Sabi sa akin, di, ikaw muna. May kasunod pa yon. Pag mayaman ka na, sama ako. Hindi ko lang masabi, paano nga ako yayaman, ayaw mo sumama? Diba ganun yung mga recruit natin minsan? Pag mayaman ka na, paano nga ayaw mo nga? Kaibigan ko, nakangiti lang. Tama lang, okay lang yan. Nakangiti pa. Sa pikon ko, sabi ko, bakit ka ba okay ng okay? Down na nga ako. Sabi sa akin, tignan mo to, Georgia. Nung nire-recruit ba kita, naniwala ka kagad sa akin? Sabi ko, hindi. O di okay lang yan, nakakarma ka lang, sabi sa akin. Karma lang. Makarma din kayo, ha? Kaya, nung naintindihan ko yun na, oo nga, no, ako nga baseball before, hindi naniwala. Normal lang na hindi rin ako paniwalaan. So, nagtuloy ako. Kasi yung kaibigan ko, hindi ko paniniwalaan, pero nagtuloy siya. Just imagine, after 7 months, he was able to buy his own car. So, loob-loob ko, kung nagpa-discourage sa akin to si June, hindi rin siya umasenso. So, sabi ko, dapat di rin pala ako magpa-discourage. Tumuloy ako.
Second month ko from 11,000, from 1,000, 11,000 na. Wala na ako narinig sa nanay ko. On my third month part-time, ang take-home pay ko na, 53,000. 21 anyos ako. Ang sweldo ko sa trabaho, full-time, 18,000. Part-time, 53,000. Parang may mali eh. Kaya kahit ka sa grade 2 mo tanong, ano malaki? 18, 53. 53 talaga sagot. Kaya nung nakita kong 53, part-time, nag-isip ako mabuti. Resign ako. Paalam ako sa boss ko, boss. Sorry ka ako. You're fired. Full-time. Lumaki na lumaki. After 11 months, I was driving my own car. Oh. O, siyempre, may prueba na ako. Binalikan ko yung mga hindi naniwala sa akin. Gusto kong sagasaan ng mga walang hiya. Hindi, biro lang. So, nung binalikan ko sila, unti-unti na silang naniwala. Tuloy. 21 ako na sumama. Bago ako mag-22, may kotse na ako. At 23, I earned my first million. 24, dalawa na kondo ko. Nagpupunta na ako ng Amerika niyan. All expense paid. Can you imagine yung progress na nangyari sa akin? At hindi lang ako ganito. Marami kami. Nakakatuwa kasi, syempre ako nagaling sa wala, alam ko yung buhay ngayon ng meron. Magkaiba po yung buhay ng meron sa wala. Ang laki ng pagkakaiba. Iba yung buhay sa taas, sa baba. Pag nasa taas ka, may choice ka. Tulad ng kwento ko sa inyo, sila Leo, ang pinag-aawayan, kulay ng kotse. Kasi may pera may choice Pero pag nandito ka, wala kang choice. At saka maganda, pag nandito ka, anytime mo gusto mo ba, pwede. Pero pag nasa baba ka, gusto mo umakyat, di pwede. Sample, halimbawa, dito ka, sawa ka na mag-dinner sa Shangri-La, pwede ka bang bumaba sa turo-turo? Sawa ka na mag-kotse, pwede ka ba mag-commute? Sawa ka na sa branded, pwede ka mag-ukay-ukay? Pero pag nandito ka, at sawang-sawa ka na dito, wala ka magawa. So, ano ako mag-tricycle? Ano pa ba mas bababa doon? Lalakad na lang. Ha? Oh. So, ano ako sa tuyo? Ano gagawin mo? Huwag na lang kumain. Okay, may abangan. Hanggang ngayon, kumakain ako ng tuyo. Itlog na maalat, kumakain ako niyan hanggang ngayon. Huwag lang araw-araw. Matuyo din balat mo sa tuyo. Tama. Kaya, marami pong blessing nangyari sa amin. Hindi lang sa akin. I'd like to recognize one of our successful distributors here, si Johnny Formentera. Ayan, tayo ka nga, Johnny. Alam nyo si Johnny? Alam nyo kung ano si Johnny before? Pedicab driver. Pedicab driver from Caloocan, Malabon, tama? Malabon. Ano yan Bisaya sila, sa taga saan ka ba? Leyte, nag-migrate sa Manila, Philippines. Ay pagsapalaran sa Maynila. He ended up, nagpe-pedicab. Pedicab driver. We're not trying to put him down, but ladies and gentlemen, syempre, pag pedicab driver ka, especially in that area, Malabon, ang tawag ko sa mga yan, dead-end job Kasi walang promotion yan. May nakita na kayo na promote? Yan na yun Tama ba? Naging global. Yan, alam nyo ngayon, we're very proud of him. Because right now, he's driving his own Kia Rio, brand new. Member ng Millionaires Club namin. O nag-earn na ng milyon yung tao na yan. Pedicab driver. Ilang taon ka nag-pedicab? 6 years. Kailan ka pa makakabili ng Rio sa kaka-pedicab? Nakita niyo na ba yung Kia Rio? Yung kulay puti? Ang ganda po nun. Dami kong kilalang executive sa Makati. Naku, wag ko natamaan ha. Kagaling mag-English. Cum laude, wakuchi. Ayan, si Michael Ditan, yung nakaputi na yan, Chinese. O, yan taong yan. One of our millionaires. Nagdadrive ng Hyundai Tucson. Nakita ko dito si Gina Claro. Isa pa yan, napakayaman yan. Yung batang yan. Nurse. Tayo ka nga, Gina, para makita ka. Ayan, Matatapakan nyo na lang pa sa elevator niya, hindi nyo alam, multi-millionaire. Can you imagine that guy? Sila mag-asawa, they're averaging about 300,000 a month. Nakita ko, check niyan Nurse siya. Oh, marami pang iba dito, hindi ko na lang ma-recognize pa yung ibang mga achievers natin. Nakatabi nyo lang halos, hindi nyo malalaman milyonaryo. Na ano ginawa? Dahil ba mas magaling sila sa inyo? Hindi. May natutunan lang sila na ginawa nila.
na ngayon natututunan nyo na pag ginawa mo rin, magiging katulad ka rin ng mga taong yan. Kaya mga kaibigan, the best thing you can do is to try. Ladies and gentlemen, iiwan na po natin ng 2012 in a matter of few days. May nagsasabi pa nga sa December 21, end of the day na daw. End of days na. The point is, we're gonna leave 2012. Everybody, we're not getting any younger anymore. Kumusta po yung magiging Pasko natin o bagong taon? Kung katulad pa rin ng bagong taon nyo last year, yung darating na bagong taon, something is wrong with you. You really have to change. And ang pagbabago, magsisimula, sa yan eh. So, how do you, anong outlook mo by 2013 is a matter of decisions you'll be making tonight. Marami na pong taong nagbago ang buhay sa negosyong ito. Yung nagdala sa iyo dito, kinulit-kulit ka man, pero maniwala ka sa akin, naging instrument yan para makita mong AIM Global. Kaya, palakpakan nyo sila. Sabihin mo sa nag-recruit sa iyo, thank you. Ha? Sabihin mo, thank you. Sabi ng isa, thank you, di mo ako pinakain. Pero mga kaibigan, maniwala kayo, naging instrument yung nagdala sa inyo dito para makita nyo ang AIM Global. Kasi I believe na lahat may purpose eh. Hindi natin alam, baka ilan sa inyo, nananalangin gabi-gabi na magkaroon din ng pagbabago ng buhay. Hindi ko alam kung sino po dito yung katulad ko before na laging panalangin, bigyan ako ng opportunity. Bago ko makita networking, ang lagi kong dasal, magbago buhay namin kasi mahirap lang kami. And the thing there is, in my experience, God will never answer your prayer directly. Because that's gonna be very scary and frightful. I think God uses avenues, circumstances, people, events to give you what you want. So ako, matagal ko na pinapanalangin yun, and dumating sa akin networking, hindi ko alam na siya na pala yun. You may never know, baka yung pinapanalangin nyo sa kanya, ito na rin. Hindi nyo malalaman kung ito na yun o hindi, hanggat hindi nyo susubukan. There are so many fear inside you, but you have to stop that devil inside you. Because yung mga negative emotions, devil yan eh. Hindi ako nagbibiro. Yung mga negative emotions like selfishness, self-centeredness, pride, fear, doubt, those are the works of devil. So you have to tame that devil inside you. Subukan mo. Kasi hindi mo alam kung ano mangyayari dito eh. Parang yung kwento ni Juan. Juan is very religious, very faithful, and he has strong faith in God. Unfortunately, one day, isa sa mga pinakanalasalanta ng bagyong Sendong, yung lugar niya. And guess what? Yung water was rising. No? Tumataas ng tubig. So nagkaroon na ng mass evacuation sa area, and then nagkaroon na po ng mga pinadalang mga barangay. Naka-pump boat na. Ang sabi sa kanya, Juan, lumikas na tayo, tumataas ang tubig, mamamatay ka. Ano sabi niya? No, I will never leave this property. God will save me. I have strong faith in Him. Hindi nagpasama sa barangay. Masama nito, umakit ang tubig, hanggang bubong na. Alam mo, dumating, Coast Guard na. Okay? No, Navy pala, Navy na. Dala nung malaki-laking, pang-rescue. Ano sabi ka? Juan, tumataas ang tubig, mamamatay ka. Ano sabi sa kanya? I will never leave this property. God will save me. I have strong faith in Him. Ito masakit, tumaas nga tubig. Until such time, alam niyo, nasa na siya? Nasa poste ng Meralco na. God! Talagang gumagalaw pa. Alam mo, this time dumating, Coast Guard na, may helicopter. Binaba yung hagdanan. Alam niyo yung hagdanan na flexible. Sabi sa kanya, naka-megaphone. Nakatingin sa kanya, nasa taas yung Coast Guard helicopter, minegaphone siya, Juan! This is your last chance! Mamamatay ka, tumataas ang tubig. Ano sabi niya? No! God will save me! He will never abandon me. Umalis na helicopter. Good news, namatay si Juan. And because he has strong faith in God, hypothetically, he went up to heaven. And when he saw God, he confronted God. And he asked God, why ganun, God? I have strong faith in you. I pray with you. I pray every day. I have strong faith in you. I thought you will save me. I thought you will, preserve my life and will protect me. Pero ba't ganun? Pinabayaan mo ako. Alam mo, sabi sa kanya, hindi, Juan. You know how much I care? Mababa pa lang yung tubig, nagpadala na ako ng barangay para i-save ka. You know what? Hindi mo pinansin, pero I never stop. Nagpadala pa ako ng Navy. And the last thing is, nasa poste ka na, nagpadala pa rin ako. Pero hindi ka naniwala. One day, I hope every one of us will go to heaven. And there may be a lot of unanswered prayers, mga hindi sinagot na prayer. And maybe one day you will have the chance to have an audience with Him and ask Him, Lord,
Ang dami kong prayer, ba't hindi mo in-answer? Gustong-gusto kong umaman, gustong-gusto kong masenso sa mundo. Bakit pinabayaan mo ko? I dare to tell you, He will answer maybe. Hindi kita pinabayaan. Binigay ko prayer mo para umasenso ka. Ang speaker mo, ang galing na, ang gwapo pa, hindi ka naniwala. Ha? Pinadala ko sa iyo yung AIM Global, hindi ka naniwala. Do you get the point? So, matatapos na po yung taon, tayo nagdidirect ng buhay natin, tayo gumagawa ng buhay natin. Nakita nyo yung opportunity ngayon, ano gagawin nyo? Kasi ang AIM Global parang eroplano na mga pintuan bukas para sa inyo. Sumama ka, welcome ka. Di ka sumama, okay lang. Pero sa ayaw at sa gusto mo, kahit man ng eroplano, sasarapin to nito kahit di ka kasama. At kahit hindi ka kasama, lilipad at lilipad pa rin siya. Total, ang akin doon, lilipad naman siya kahit di ka kasama. Sumama ka na lang para kasabay ka sa paglipad ng AIM Global. Maraming salamat po sa inyo. Thank you very much. God be the glory. God bless you.